Aabutan na ng Noche Buena sa daan ng ilan nating kababayan ngayon pa lamang nakabiyahe para magpasko sa probinsya. Mula sa PITX, may live report si Nico Wahe. Nico? Marami tayong mga kababayan na ngayon pa lang uuwi na kanilang mga probinsya para magdiwang ng Pasko. Ang iba kasi sa kanila, tinapos pa mga trabaho kahapon. Marami ang abala na ngayon sa paglalatag ng handa sa Noche Buena. Pero may ilan tayong kababayan, babiyahe pa lang pa probinsya at tiyak sa kalsada na aabutan ng Pasko. Si Emerson na paalbay, kinailangan pa munang tapusin ang trabaho bilang surveyor sa Tagaytay kahapon. Dapat 23, kahapon pa sana. Kaso hindi ka pinayagan ng bus namin kasi kailangan na magbubuhos nga kami kinabukasan. Ay natapos madaling araw na. Kaya ngayon talagang uwi ko. Pero okay lang daw yan dahil makakauwi pa rin naman at makakasama ang mahal sa buhay hanggang January 5. Mga anak, dito na ako sa terminal, pauwi na rin akong Bicol. Kaya bukas, nandiyan ako bukas. Trabaho rin ang dahilan kaya ngayon palang uuwi na Masbate ang technician na si Christian. Wala busy po talaga sa trabaho Tsaka hindi pwedeng iwanan yung area na hindi tapos. Kailangan bago umuwi ng Pasko tsaka New Year, accomplish lahat. 12 oras ang biyahe ng bus papuntang Pio Duran sa Albay at 3 oras sa barko patawid ng Masbate. Midnight snack na lang sa daan. Kung ang iba, Pasko ang hinahabol, si JC, burol ng amang tutunguhin sa Magsaysay Occidental, Mindoro. Nag-emergency leave siya sa trabaho sa Saudi Arabia para maihatid sa huling hantungan ng tatay. Mahirap tanggapin na yung pinaglalaanan mo ng pagod, puyat, para masuportahan sila tapos mababalitaan mo lang na mawawala nang wala ka sa tabi nila. Ang kaso, hindi niya naabutan ng biyahe ng bus. Ang next trip naman bukas pa ng umaga. Sasakay na lang daw siya pa Batangas Port at magbabakasakali kung may biyahe pa Calapan at pauwi sa kanilang bayan. Isa lang si JC sa mahigit 140,000 na pasahero na pumunta sa PITX ngayong bisperas ng Pasko. As of 5 PM ang bilang na yan. Mas mababa sa mahigit 232,000 na pasahero kahapon. As of 10 PM, 190,133 na ang mga pasaherong dumagsa rito sa PITX at nadadagdagan pa yan dahil may mga pasahero pa ngayon na pumapasok rito. Lahat gustong humabol na makauwi na sa kanilang mga pamilya at magdiwang ng Pasko. Merry Christmas, Atom! Isang dayuhang angkas ng motorsiklo ang napugutan sa Misamis Oriental matapos tamaan ng kable ng kuryente. Sa NLEX, mahigit 30 ang nasugatan kabilang ang ilang bata at senior citizen ngayong bispiras ng Pasko. May report si John Consulta. Nag-iiyak na lang habang nakasalampak sa damuhan ang mga pasaherong ito. Sugatan ng ilan sa kanila matapos tumaob ang sinasakyan nilang minibus ilang oras bago magpasko. May mga sakay pa itong bata at senior citizens. Ate, huwag kang gagalaw. Kulang kayo. Batay sa investigasyon, nawala ng kontrol ang minibus at umikot paharap sa nakasunod nitong AUV. Aabot sa 31 ang sugatan ayon sa PNP. Parang self-accident siya. Allegedly, yung driver, sabi niya doon sa initial investigation, meron daw siyang narinig na maingay sa sasakyan. Ayon naman sa San Fernando Police, magkaibang bersyon ng driver ng minibus at AUV. Kapwa silang nakadetain at pareho raw na magsasampa ng reklamo laban sa isa't isa. Oh my goodness, walang ulo. Lord, Diyos ko Lord, walang ulo. Sa Hingoog, Misamis Oriental, naputol ang ulo ng lalaking Indian national. Kinuop ko na ng ulo, Lord. Base sa investigasyon, aksidenteng natamaan ng truck ang isang kable ng kuryente. Tumalsik ang wire sa nakasunod ditong motorsiklo at tumama sa leeg ng angkas. Patuloy na hinahanap ang tumakas sa truck driver. Sa Tupi, South Cotabato, 7 magkakaanak ang nasawi matapos bumangga sa puno ang kanilang van nitong Lunes. Nawala ng preno ang van ayon sa mga pulis. Sugatan ng driver nito na posibleng maharap sa kaso. Sa Lawag City, Ilocos Sur, nahuli kamang pagsalpok ng tricycle sa nakaparadang sasakyan. Ayon sa driver, nahilo siya kaya nawalan ng kontrol sa manibela. Nagkaayos na ang driver at may ari na nabanggang sasakyan. John Consulta, nagbabalita
para sa GMA Integrated News. Nalubog sa baha ang ilang probinsya sa Luzon. Asahan din ng maulang panahon hanggang bukas, araw ng Pasko, dahil sa pinagsamang epekto ng hanging amihan, easterlies at shear line. May report si Bernadette Reyes. Magpapaskong isolated ang 5 barangay sa Del Gallego, Camarines Sur. Dahil sa walang tigil na pag-ulan, lumagasa ang baha mula sa 2 malalaking spillway. Dismayado ang iba dahil hindi sila makapunta ng palengke para mamili ng pang Noche Buena. Sa Baco, Oriental Mindoro naman, nagdeklara na ng state of calamity dahil sa 2 linggong pabugso-bugsong pag-ulan. Nagresulta yan sa malawakang pagbaha na posible pang umabot hanggang bagong taon. Bumaha rin sa ilang lugar sa bayan ng Nauhan. Baha rin sa Tagkawayan, Perez at Atimonan sa Quezon. Dulot yan ang umapaw na spillway at ilog. Ang mga taga-Kasiguran ng Aurora pinag-iingat sa banta ng landslide dahil sa patuloy na pag-ulan. Tagos sa buto naman ang lamig sa Bontoc Mountain Province na nakakaranas ng panakanakang ulan. Habang nagka-landslide sa Natonin Mountain Province, pansamantala pang nawalan ng kuryente matapos maputol ang primary line dahil sa mga bumagsak na puno. Sa rainfall map ng Metro Weather, magpapatuloy pa ang maulang panahon sa buong bansa bukas, araw ng Pasko. Dahil yan sa pinagsama-samang epekto ng hanging amihan, easterlies at shear line o yung pagsalubong ng mainit at malamig na hangin. Sa heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa, posibleng makaranas ng heavy to intense rains hanggang bukas ng tanghali sa Aurora, Quezon, Camarines Norte at Catanduanes. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Paalala ng DOH sa Noche Buena, hinay-hinay lang sa pagkain na maaalat, matatamis at matataba para iwas stroke at heart attack. Damihan din ang pagkain ng gulay at prutas. Bawasan ang pag-inom at sikaping makatulog ng husto. Muling nagbuga ng abo ang Mount Canlaon. Umabot sa 1,200 meters ang taas ng makapal at maitim na usok. Mas mataas pa sa tallest building in the world na Burj Khalifa. Inaasahan ng ashfall sa ilang bahagi ng Negros Occidental. Sa evacuation center naman magpapasko ang maraming residenteng lumikas ng pumutok ang Canlaon noong December 9. Mahigit 6 trillion peso proposed 2025 national budget pipirmahan ni Pangulong Marcos sa December 30. Ayon sa Presidential Communications Office, magaganap ang signing pagkatapos ng Rizal Day program sa Maynila. Ipinagpaliban ang pagpirma ng Pangulo na dapat sanay noong December 20 para ma-review pa ang budget. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi natinag ng ulan ng mga dumalo sa Misa de Gallo o Christmas Eve Mass sa Manila Cathedral. May live report si Von Aquino. Von? Atom, sa kabila nga ng masamang panahon ay marami pa ring mga mananampalatayang Katoliko ang dumalo sa Christmas Eve Mass dito sa Manila Cathedral. Napuno ang simbahan at kahit sa labas may mga nagpayong para makadalo sa Misa de Gallo. Sa kanyang homily, binigyan diin ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula na ang ating Panginoong Hesukristo ang nagbibigay pag-asa at lakas sa atin sa kabila ng mga hamon sa buhay. Si Jesus anya na ipinanganak sa mundo, may pangalan at may pamilya ay hindi nalalayo sa atin at kasama natin siya sa ating paglalakbay. Mas espesyal pa anya ang Christmas Eve Mass dahil ngayong gabi sa Roma ay formal anyang bubuksan ni Pope Francis ang 2025 Jubilee sa pamamagitan ng pagbubukas ng Holy Door ng Papal Basilica ng St. Peter na may temang Pilgrims of Hope, Lakbay Pag-asa. Without Jesus, there is no hope. His love makes us stronger to face all life's difficulties. Merry Christmas to all of you. Masaya, meaningful, kasi lalo na sa ating mga Pilipino, kasi magkakasama sa family pag nagsisimba, tapos nire-remember natin yung pagsilang ni Jesus. Atom, ang Christmas Day Masses naman dito sa Manila Cathedral ay gaganapin ng 8 a.m., 10 a.m., 4 p.m. at 6 p.m. Merry Christmas sa'yo, Atom! Merry Christmas at maraming salamat, Von Aquino.
Matapos ma-stranded ng isang araw, nakabiyahe na ang mga pasahero mula sa Batangas Port pauwi sa mga probinsya. Umabot ng 10,000 ang mga pasaherong nakatawid mula sa Pantalan kaninang hapon. Hindi na rin siksikan sa mismong terminal. Pero ilang may dalang sasakyan ang naghintay pa rin sa tagal ng pagkakarga. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, nagkulang ang barko dahil sa hindi inaasahang dami ng mga sasakyan. Kasabay ng panakanakang ulan, magaan ang biyahe sa SLEX. May namataang mga kambing na pumasok sa expressway pero agad namang napaalis. Naka-standby ang mga towing at emergency units pati HPG para umalalay sa mga motorista. Libre naman ang toll sa Skyway system na IAX, SLEX, Star Tollway at TPLEX. Pati na rin sa NLEX, NLEX Connector, SCTEX, Calax at Cavitex hanggang alas 6 ng umaga bukas. Unti-unting tumagilid ang nakadaong na barkong yan sa Istanbul Port sa Turkey. Mabilis na tumakbo palabas ang crew nito habang ang ilan sa karga nitong cargo nahulog na sa dagat. Ayon sa mga otoridad, nawala ng balanse ang barko dahil sa hindi pantay na bigat ng cargo. 10 sa 15 crew ang nasagip. 5 naman ang nakaligtas matapos tumalon sa dagat. Isang isinugod sa ospital. Pasko by the beach o Paskong extra lamig? Yan naman ang pinili ng ilan nating kababayang dumayo sa Boracay at Tagaytay. May report si Darlene Kai. Maraming pasahero sa Katiklan Jetty Port sa Malay, Aklan. Biyaheng Boracay sila para doon magpasko. Perfect siya for family. Maraming activities na pwedeng pagpipilian. In Germany, the weather it's snow. That's why we like to go here and enjoy the sun. Umabot sa mahigit 8,000 ang tourist arrivals kahapon ayon sa Malay Tourism Office. Mahigpit ang seguridad kaya nakumpiska ang matutulis na bagay sa mga bagahe. Naka-heightened alert status din ang Municipal Incident Management Team ng Malay LGU. Mula December 20 hanggang January 3, naka-activate ang Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2024 ng Coast Guard Station Aklan. Ang iba naman sa Tagaytay dumayo para doon salubungin ang Pasko. Unang-una po yung klima, saka maiba naman po yung celebration namin ng Christmas. Mostly po kasi sa bahay lang talaga eh. Tapos simba, tapos ngayon po, nag-decide po kami, kapitbahay po namin, tapos pamilya, dito po kami. Para po mas enjoy. Ngayon po mas masaya po kasi po kompleto po kaming family. Baon kaunti. Imbes na ibibili di kumbaga mga souvenir na lang ng mga bata. Sa dami ng turista, bumigat ang daloy ng trapiko. Pabugso-bugso ang ulan buong maghapon na sinasabayan ng malakas na hangin. Isa sa mga dinarayo rito sa Tagaytay City yung view ng Taal Volcano. Yun nga lang sa sobrang kapal ng hamog o ng fog, halos hindi na nakita yung bulkan sa buong maghapon. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.